sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan. Mga kapatid, napakalaki po ng ating utang na loob sa mga tao na naging kasangkapan upang maihatid sa atin si Jesucristo at ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Unang-una na dito ay ang ating mga magulang, ninong at ninang na nagdala sa atin sa sakramento ng binyag, kung saan tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Pangalawa ay ang mga katikista at ang mga guro natin sa pananampalataya na unti-unti ay nagpaunawa sa atin tungkol sa pagliligtas na hatid ng ating Panginoong Jesucristo at ang biyaya niya ng buhay na walang hanggan. Tumatanaw din tayo ng utang na loob sa ating inang simbahan, sa mga pinuno at sa mga miyembro nito.
Sila na tumanggap sa atin, umaakay sa atin at gumagabay sa atin upang higit pang lumalim ang ating pananampalataya kay Jesus. At sa napakarami pang iba na hindi na natin mababanggit sa pagninilay na ito. Salamat sa kanila sapagkat tunay po si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay na siyang ipinapahayag ng ating ebanghelyo ngayon. Ang katotohanan na si Jesus ang daan, katotohanan at buhay, alam natin ito dahil ito'y ating naranasan at naranasang tuloy-tuloy. Hindi lang dahil naituro at naintindihan, kundi sa ating konkretong buhay. Sadya po, si Jesus ay nagpapakilala at nagpaparanas bilang daan, katotohanan at buhay. Si Jesus po ang ating daan. Sa pamamagitan ni Jesus ay nakikilala natin ang Ama. Sa pamamagitan din ni Jesus, nakakarating sa Ama ang ating mga dalangin at ang ating mga pakiusap. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nagiging kabahagi sa paghahari ng Ama sa ating buhay. Si Jesus ang katotohanan. Dahil kay Jesus, nakikita natin ang talagang tunay, lubos, at ganap na kahulugan ng buhay. Kasama na ang mga krus na kaakibat ito, mga pagsubok, daladalahin, dusa at pakikibaka. Sa pamamagitan ni Jesus, nagkakaroon ng katuturan ang ating mga karanasan. At si Jesus ang buhay. Kay Jesus nagmumula ang lakas, ang inspirasyon, ang tapang, kapangyarihan at katatagan, pati na ang lahat ng kabutihan upang ang ating pag-iral dito sa mundo ay magkaroon ng kabuluhan. Hindi lang po dahil sa ating sarili. Ang totoo po, dahil kay Jesus, kaya tayo ay patuloy na nabubuhay. Kaya't salamat po sa lahat ng mga nagpakilala at naghatid kay Jesus sa atin. At salamat sa kanila na naglapit sa atin sa Panginoon. Huwag nating kakalimutan ang mga apostoles, katulad ni na Felipe at Santiago, na ang kapistahan ay ating pinagdiriwang ngayon. Ang turo nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na siyang ating unang pagbasa, ang mabuting balita po ay si Jesus. Si Jesus na namatay at muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad. Si Jesus ang saliga ng ating pananampalataya. Si Jesus ang ating kaligtasan. At sa ebanghelyong ating pinahayag, si Jesus ang ating daan patungo sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, napapakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin at pakiusap at ipinagkakaloob ng ating Ama sa langit ang ating mga pangangailangan. Mula po rito, ang ating pagtanaw ng utang na loob sa mga naglapit sa atin sa Panginoon sana po ay ating maipahayag sa dalawang pamamaraan. Una po, sa ating pananatili kay Jesus, sa ating palagian na pagtitiwala, pananalig at pananampalataya sa Kanya. Walang bibitaw, walang tatalikod at walang lalayo mula sa Panginoon. At pangalawa, ang ating utang na loob sa mga naglapit sa atin kay Jesus ay ating ipahayag sa ating pagsisikap na mailapit din ang ibang mga tao patungo, palapit sa ating Panginoong Hesukristo, upang ang lahat ng tao saan man sila naroroon o kailanmang panahon sila nabuhay at umiral dito sa mundo, sana ang lahat ng tao, pare-pareho tayo, sumapit sa kaganapan ng buhay na plano at pangarap at biyaya sa atin ng ating Ama sa langit. At pagpalain po kayong muli ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.